Sa kasalukuyang kaguluhan sa pagitan ng koalisyon ng US, Israel at ng Iran, nakatuon ang mata ng buong daigdig sa gitnang silangan. At sa gitna ng tensyong ito, isang makapangyarihang grupo ng mga bansa ang may kapangyarihang magpabago sa direksyon ng digmaan patungo sa maagang pagwawakas nito o malawakang paglaganap nito. Ito ang mga Gulf States. Ngunit, ano nga ba ang tinatawag na Gulf States? At gaano kahalaga ang mga bansang ito sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East? Para sa episode natin ito, iisa-isahin natin ang mga bansang kabilang sa Gulf States. Susuriin kung gaano kalakas ang bawat isa at ating titingnan ang kapangyarihan ng buong samahan na ito sa buong Middle East. Bago natin sukatin ang kanilang lakas, kailangan muna nating linawin kung sino nga ba ang tinutukoy na Gulf States. Ito ang 6 na bansang kabilang sa Gulf Cooperation Council o GCC. Ito ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman. Noong dekada 70 hanggang 80, ang Middle East ay naharap sa kaliwat kanang digmaan. Noong 1979, sumiklab ang Iranian Revolution at napatalsik ang Shah ng Iran at napalitan ng isang Islamic Republic. Ilang taon makalipas lamang nito, sumiklab ang Iran-Iraq War na kumitil ang daang libong buhay sa rehiyon. Sa gitna ng matitinding tensyon na ito sa gitnang silangan, nagkasundo ang 6 na bansa noong 1981 upang palalimin ang kanilang ugnayan hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa politika at seguridad para sa proteksyon ng lahat ng kasapi nito. At dito isinilang ang Gulf Cooperation Council o mas kilala ngayon bilang Gulf State. Hindi lamang ito isang samahang pang-ekonomiya, kundi isang alyansa na naglalayong pagtibayin ang ugnayang politikal at seguridad ng mga bansang kasapi nito at bumuo ng isang kolektibong depensa upang maprotektahan ang bawat isa laban sa mga panlabas na banta. Ang 6 na bansang kabilang sa Gulf State ay ang mga pinakamahalagang energy hub sa buong mundo. Dito dumadaloy ang malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis, natural gas, at iba pang mineral na napakahalaga sa mundo. Isa-isahin natin ang mga pangunahing produktong iniluluwas ng mga Gulf State. Ang Saudi Arabia ay ang pinakamalaking exporter ng krudo at refined petroleum products sa mundo. Ang United Arab Emirates naman ay nagluluwas hindi lamang ng langis at petroleum product, kundi pati ng ginto. Ang Qatar naman ay ang higante ng liquefied natural gas o LNG. Samantala, ang Kuwait at Oman naman ay may mahalagang gampanin sa pagpapadaloy ng krudo, refined petroleum at gas sa Strait of Hormuz. At ang maliit na bansang Bahrain naman ay isang major player pagdating sa export ng aluminum bukod pa sa produkto nitong langis at refined petroleum. Sa makatuwid, malaking bahagi ng enerhiya na kinakailangan ng mundo bukod pa sa mga mineral ay nagmumula sa 6 na bansang Gulf State kaya't napakahalaga sa daigdig ang estabilidad ng rehiyon. Sa 6 na bansang Gulf State, ang Saudi Arabia ang may pinakamalakas na hukbong sandatahan. Ito rin ang may pinakamalaking budget pagdating sa depensa na tinatayang higit $70 billion taon-taon. Mayroon itong humigit kumulang 250,000 na mga aktibong sundalo, humigit kumulang 900 na mga sasakyang panghimpapawid at higit 1,000 mga tangke na nagbibigay dito ng malakas na kakayahan sa parehong opensiba at depensa. Isa sa pinakamahalagang sandata ng mga Saudi ay ang 200 operational unit nito ng mga F-15, lalo na ang F-15SA. Ang variant na ito ng F-15 ay mas moderno at dinisenyo para sa malayuang opensiba, air superiority at precision strike na nagbibigay sa Saudi Arabia ng isa sa pinakamalakas na hukbong panghimpapawid hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Kung ang Saudi Arabia ang may pinakamalaking hukbo sa Gulf State, ang United Arab Emirates naman ay isa sa pinakamoderno pagdating sa teknolohiya. Hindi man kasing laki ng Saudi ang populasyon at hukbo nito, kapansin-pansin naman ang kalidad at pagiging sopistikado ng sandatahang lakas ng UAE. Mayroon itong humigit kumulang 65,000 na mga aktibong sundalo, 600 na mga sasakyang panghimpapawid at 354 na mga tangke. Sinusuportahan ito ng isang napakalaking budget sa depensa na tinatayang aabot ng $20 hanggang $25 billion taon-taon, isa sa pinakamataas na per capita sa buong mundo. Sa larangan ng modernong armas, kabilang sa pinakamahalagang sandata ng UAE ang F-16EF Block 60 Desert Falcon
Isa sa pinaka-advanced na version ng F-16 sa buong mundo. Mayroon din itong Mirage 2000 fighter mula sa France, advanced air defense system tulad ng mga Patriot missile at THAAD system na kayang humarang sa mga ballistic at cruise missile na ititira ng mga kalaban. Sumunod sa listahan ay ang Qatar. Maliit lamang ang bansang ito kung ikukumpara sa ibang mga Gulf state pagdating sa lawak ng lupain at bilang ng mga citizen. Ngunit hindi ito maliit sa pamumuhunan ng kanilang depensa. Ang taunang budget nito ay umaabot ng 10 hanggang 12 billion dollars taon-taon. Malaki pa sa isang bansang may maliit na populasyon at lupain. Sa mga nakalipas na taon, mabilis itong pinalakas ang kanilang Air Force kung saan bumili ito ng maraming makabagong fighter jet. Mayroon itong humigit kumulang 26,000 na mga aktibong sundalo, 263 na mga sasakyang panghimpapawid at 60 na mga tangke. Isa sa pinakamahalagang simbolo ng lakas ng mga Qatari ay ang kanilang Dassault Rafale, isang malakas na fighter jet mula sa France. Ang eroplanong ito ay may kakayahang magsagawa ng air superiority mission, ground attack at mga multi-role operation. Para sa isang maliit na estado, ang ganitong uri ng sandata ay nagpapakita ng seryosong paghahanda laban sa mga bantang panlabas. Ang Kuwait naman ay may natatanging kahalagahan pagdating sa heograpiya. Malapit ito sa hilagang bahagi ng Gulpo ng Persya, kaya naman nagsisilbi itong Northern Guard ng Gulf State, ang unang linya ng depensa laban sa anumang banta na maaaring magmula sa hilaga, partikular na sa Iraq at Iran. Dahil sa lokasyon nito, ilang ulit na itong naging sentro ng tensyon sa kasaysayan, lalo na noong Persian Gulf War noong 1991. Mayroon itong humigit kumulang 78,000 na mga aktibong sundalo, 133 na mga eroplano at 365 na mga tangke. Ang sandatahang lakas na ito ay sinusuportahan ng defense budget na aabot ng 7 hanggang 8 bilyong dolyar taon-taon. Bagamat hindi ito ang may pinakamalaking puwersa sa Gulf State, napakahalaga ng papel ng mga Kuwaiti pagdating sa depensa ng samahan. Gamit ang makabagong Eurofighter Typhoon, binabantayan ng Kuwaiti forces ang hilagang bahagi ng Gulf State laban sa mga panganib na maaaring lumusob dito, lalo na ang mga ground forces mula sa Iraq o Iran. Sa 6 na bansang kasapi ng Gulf State, ang Bahrain ang pinakamaliit. Ngunit ang kahalagahan nito ay hindi nasusukat sa laki ng teritoryo nito, bagkus sa kinalalagyan nito. Ang bansang Bahrain ay napakalapit sa Iran. Literal na ilang daang kilometro lamang ang pagitan. Dahil sa lokasyon nito, dito itinatag ang isang napakahalagang base militar at presensya ng mga Amerikano sa rehiyon. Ito ang base militar na tinatawag na Naval Support Activity Bahrain, ang headquarters ng US Fifth Fleet. Kaya naman, itinuturing ang Bahrain bilang unang linya ng depensa sa anumang pag-atake ng mga Iranian gamit ang missile at drones. Ang Bahrain ay mayroong defense budget na aabot ng 2 bilyon taon-taon, kung saan meron itong 18,000 na mga aktibong sundalo, 137 na mga eroplano at 150 na mga tangke. Isa sa pangunahing sandata nito ay ang F-16 Block 70, isang modernized variant ng US fighter na F-16. Madalas hindi na pag-uusapan ng Oman, ngunit sa usapin ng heograpiya at seguridad ng Strait of Hormuz, napakahalaga ng papel ng bansang ito. Kilala ang Oman bilang isa sa pinakatahimik at diplomatikong bansa sa rehiyon. Kaya naman, madalas itong umiwas sa mga direktang alitan at nagsisilbing tagapamagitan sa mga tensyon sa gitnang silangan. Pero sa panahon ng kagipitan, mayroon itong malakas na armed forces na maaasahan. Mayroon itong humigit kumulang 100,000 aktibong sundalo, 128 na mga sasakyang panghimpapawid at 260 na mga tangke. Ang defense budget ng Oman ay tinatayang aabot ng 8 hanggang 10 billion dollars taon-taon. Kung ang Kuwait ang tagapagbantay ng pinakahilagang bahagi ng Gulf State, ang Oman naman ang tagapagbantay nito sa timog. Ang Oman din ay may direktang kontrol sa timog na bahagi ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang choke point ng enerhiya sa buong mundo. Short break muna tayo mga komrad. Sa araw-araw kong pagsusulat ng script at paggawa ng video ukol sa world history at current event, kinakailangan ko ring ipahinga ang aking utak paminsan-minsan. Isa sa pinakapaborito kong gawain pag nagpapahinga ay ang pagbabasa ng mga interesting na libro, at ito ang 2 binabasa ko ngayon. Ang Visual Guide to Philippine Ancient History ni Professor Vicente Villan at ang Dictionary of Philippine Mythology ni Ferdinand Blumentritt. Sa Visual Guide to Philippine Ancient History,
Tiyak na mag-e-enjoy kang matuto tungkol sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol. Dito, matututuhan mo kung paano nga ba nagkaroon ng Pilipinas. Ano-ano ang mga hayop at mga grupo ng taong nanirahan dati dito. Ano ang qualification ng mga sultan at sino nga ba ang mga katrading natin bago dumating ang mga Espanyol. Sa Dictionary of Philippine Mythology naman ni Ferdinand Blumentritt, matututuhan mo ang mga interesting, mahiwaga at minsan talaga nakatatakot na mga mythological creatures sa Pilipinas. Tulad ng paborito kong amalanhig, ang hybrid ng vampira at zombie, ang matakaw na bungis-ngis na kumakain ng baka at ng tao, mga kapre, tiyanak at iba't iba pa. Maaari niyong suportahan ang ating channel at maging ang mga authors at editor ng mga librong ito sa pamamagitan ng pag-click sa ating affiliate link. Yun lamang, maraming salamat mga komrad, balik na tayo sa ating video. Kapag pinagsama-sama natin ang kanilang lakas, dito natin makikita kung gaano nga ba makapangyarihan ang Gulf State. Bilang isang alyansa, ang Gulf State ay mayroong dandang libong aktibong sundalo, higit 2,000 eroplanong pandigma at libo-libong mga tangke. Bukod sa pagkakaroon ng malaking bilang, ang kagamitan ng Gulf State ay tiyak na makabago at epektibo dahil nagmumula ito sa mga bansang sanay na sa digmaan tulad ng Amerika at mga bansang Europeo. Bukod sa lakas militar, isa pang malaking faktor na nagpapalakas sa Gulf State ay ang kanilang napakalawak na yaman, kung saan kaya nilang bumili ng modernong armas at gamitin ang kanilang impluwensya sa enerhiya upang humingi ng tulong sa ibang bansa. Kapag tinignan natin ng isa-isa ang mga Gulf State, masasabi natin ang Saudi Arabia lamang ang merong makapangyarihang armed forces. Pero kapag pinagsama-sama natin ang mga bansang ito, ibang usapan na ito. Sa kabila ng lakas militar at yaman ng Gulf State, meron pa rin silang kahinaan. Hindi ito pera at hindi rin ang armas. Ang tunay na kahinaan ng Gulf State ay ang pagkakaisa sa politika, integrasyon ng command structure at ang koordinasyon sa panahon ng krisis. Ayon sa maraming mga military expert, bagamat merong effort ang Gulf State na magtulungan at magkaroon ng joint exercises, ang integration ng kanilang mga forces ay limitado pa rin, lalo na sa air and missile defense at sa iba pang mga combined operation. Lagi nating tatandaan, hindi sapat ang maraming armas kung magkakaiba naman ang isip at diskarte ng mga commander at maging mga sundalo. Hindi mapapakinabangan ng mabuti ang mga armas na ito kung hindi naman marunong magtulungan ang mga bansa. Tulad ng ating nabanggit kanina, malaking bahagi ng enerhiya ng buong mundo ay nagmumula at dumaraan sa Gulf State. Kaya naman, napakalaking suliranin ang nagaganap na kaguluhan ngayon sa Iran. At sa kasamang palad, sa mga nakalipas na linggo, unti-unting nahihila ang mga bansang Gulf na ito sa digmaan at kung maganap, masusubok ang lakas ng kanilang hukbong sandatahan at ang mas malaking katanungan, ano ang epekto nito sa atin? Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoorin? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa ano nga ba ang mga armas na ginagamit ng USA laban sa Iran. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.